Ano San? Walang balak magbayad? Walang-wala ako ngayon, San. Walang-wala. Nakaraon pa kailangan ng pera, tol. Wala alam mo. Tignan mo, may pandroga ko. Pambayad, wala. Kaya nga, yun nga eh. Ano gusto mo, magkasuhan tayo? Huwag naman. Hindi, pare, matagal na eh. Kaya lang. Kainin mo ako ah. Ano tol? San? Pala mo wala akong isang salita? Uy! Sir oh, tulog-tulugan. Tignan mo, nakapag-droga pero yung bahid sa akin isang linggo na. Kailangan ng pera. Uy! San? Kaya na ang bahala dyan, sir. Hindi ka ba namin makausap sa barangay? Ganyan yan, sir. Pag may utang, hindi mo maano. Kaya atang na ano to, lulong na ata to eh. Ay daw. Hindi na gumagalaw. Brad, San? hindi na ata humihinga to ah. Sir? Wala na. Saan? Ilang oras ka ba pumunta dito? Hindi ko maano, sir eh. Mukhang kanina pa to. Na-overdose na ata. San? Pwede ko bang hawakan yan, sir? Wag. San?
Son, gising Tawag son. na lang ulit tayo ng ano, backup team. Son. Son, son. Grabe lang yan. Son, paano yung pinsan ko Pumunta sir? tayo sa labas. Ito muna. Paano sa pinsan ko dyan sir? Masyado ata wala na maraming ano siya. Take niya ng drugs. Nakabalas ko lang sir, yung nakausap ko pa siya eh. Ito ka lang, maimbestiga ka na maayos. Sa bawat investigasyon, hindi lang lakas ng loob ang kailangan. Kailangan din ng malinaw na pag-iisip at tamang pangangatuwiran. Pero minsan, kahit tayong mismong criminology students, nagkakamali rin sa mga lohika. Tawag doon, logical fallacies. Oh, may medicine bottle ako nakita. Ibig sabihin, suicide yan. Paano mo uminom lang ng vitamin sir? Hindi pa tayo sure. Eh, pansin mo naman siguro, lahat ng suicide cases, nasa tabi yung medicine bottle yun, ha? Next time, hintayin muna natin yung lab report bago tayo mag-conclude, okay? Yes, sir. Ito ang hasty generalization. Nag-conclude agad kahit kulang pa ang ebidensya. Sir, may witness na nagsabi na may ibang pumasok sa bahay daw kagabi. Hindi na natin kailangan yan. Ang sabi ni Chief, suicide talaga. Ano? Hindi nyo na nire-respeto. Pero kailangan pa rin natin verify lahat ng info. Evidence muna bago conclusion, okay? Yes, sir. Ito ang appeal to authority. Basta sinabi ng mas nakakataas, tanggap agad kahit walang basihan. Sir, feel ko may kinalaman yung pinsan ng biktima. Base sa investigasyon, may utang daw siya. Anong alam mo dyan? Bagal ka pa naman eh. Huwag ganyan. Basayan natin dapat 8 facts. Hindi pataasan ng pride, ha? Ito ang ad hominem. Imbis na sagutin ng punto, tao ang inaatake. Nag-away sila kahapon ah. Tapos ngayon patay na siya. Siya tayo may kasalanan yan. Kailangan pa rin natin tignan ng CCTV, phone logs, at statements. Hindi lahat ng coincidence may dahilan. Ito ang false cause. Hindi porket magkasunod ng pangyayari, ibig sabihin may connection na agad. Ano? Alam mo naman siguro ba't nandito ka? Sir, walang kasalanan mo dun po. Wala siyang kinalaman dyan, sir. Anong wala? Eh, ito nga, oh. Kitang-kita, oh, at may ebidensya kami. Sir, Na siya maawa. mismo ang pumasok dun sa pinangyarihan. Sir, maawa na kayo sa utol ko, sir. Wala siyang kasalanan. Dalawa na lang kami sa buhay, sir. Wala kami pambayad sa abogado. Mahirap lang kami, sir. Naiintindihan kita, bata. Pero kailangan pa rin natin daanin sa masusing proseso at may mga ebidensya pa rin tayong kailangan kunin. At hindi simpatya ang kinukuha natin dito. Ito ang appeal to emotion. Ginagamit ang awa para maka-apekto sa desisyon.
Ang lohikal na pag-iisip ay hindi lang para sa klase, kundi para sa tunay na buhay, sa criminology. Ito ang sandata natin para makamit ang hustisya.